Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating 10 AM service. So, sino po nilalamig diyan? Sabi mo sa katabi mo, "Ang lamig." And again, we want to welcome you po dito sa ating bulwagan. And even may katabi ba kayong mukhang bago ang itsura, parang bago lang umattend dito? Puwede mo bang i-greet lang sa'yo, "Thank you for coming." So, tayo po ay dadako na sa salita ng Panginoong Diyos. Tayo po ay nasa ikalabing-isang yugto na po ng ating serye about Jesus is greater than. So, next week po ang huli nating serye. Sino po dito na-appreciate nyo that as we understand truly that Jesus is greater than any other? Sabi nga natin nung mga una na hindi lang ito yung greater o yung pasabihan ng wala yan sa lolo ko. Yung lolo ko mas magaling, 'di ba? Parang kung umangat man kaunti, pero makikita natin dito as we understand that Jesus is better than any other. Hindi lang po kakaunti yung lamang, but ito po ay milya-milya po yung lamang ng Panginoong Hesus sa lahat po. And now we will talk about the better life. Last week pinag-usapan po natin yung better possession, na dito po sa mundong ibabaw bilang anak ng Diyos, we have a better possession that awaits in us in heaven. Bakit? Yung material na bagay, pera, damit, lahat ng meron po tayo, katawan natin, it will end up to na puwedeng masira, puwedeng mawala, puwedeng bumalik sa amoy lupa, bumalik sa lupa pala, hindi amoy lupa. Na puwedeng bumalik yan lahat, but the greater possession await in us is in heaven. That our confidence was not in our own strength, but God's promise of a better possession and a great reward. And truly, in us, we cannot possess that better possession sa langit. Or no one can go to heaven without Christ. Kung wala po siya, hindi po natin makakamtan yung naghihintay po sa atin na ating pag-aari sa langit po. And now, pag-uusapan po naman natin ngayon yung better life o yung magandang buhay. Sino dito, 'pag tinignan mo yung pagiging Kristiyano mo, ang ganda-ganda ng buhay mo? Pakitaas nga po ng kamay. Sige, itaas okay mo nga, 'yan. Sino man dito, tingin mo parang medyo maganda lang? Taas din ng kamay. Or meron dito na para namang ang pinagdadaanan mo parang sobrang hirap na ng buhay bilang isang Kristiyano? And again, the book of Hebrew talk about yung mga Hudyong Kristiyano. Before their Judaism, naniniwala sila sa mga law, sa mga ritual, but now they turn in understanding who Christ is into their life. So sila po ay mga Ju Juda Christian o mga Hudyong Kristiyano. Panglabing-isa na nahihirapan pa rin akong bigkasin 'no, ang mga Kristiyano, Juda. Pero dahil po naging Kristiyano sila, yung mga Judaism po nasa authority sila, the more the way sila po ay pinapahirapan. Sabi dun even the possession na meron sila ay kinukuha po, niraransak, may persecution na nangyayari. So ang tanong, ang magandang solusyon, ang best solution ay bumalik na lang dun sa dati, mag-compromise. O yung bago ngayon latest, maging contractor na lang din ako, parang gano'n, Pero ang tanong, bakit natin kailangan tumayo tayo bilang isang Kristiyano? Or ang isa pang tanong, lahat ba tayo ay may gano'ng pananampalataya? It is possible ba na Kristiyano ka, nananampalataya ka sa Diyos, ginagawa mo ang lahat ng bagay, pero dumadaan ka pa rin ba sa pagsubok ng buhay? And today, babasahin po natin yung libro ng Hebrew chapter 11. It talks about
the Hall of Fame ng mga believer. Na makikita po natin, maintindihan natin dito yung nung nanampalataya sila sa Panginoon, ito yung ginawa nila ng Panginoong Diyos sa kanila. But some also, they face trials and troubles, but they continually doing it and they love doing it because alam nila may eternal o merong nag-iintay sa kanila na magandang buhay na tinatawag po buhay natin sa langit. Can we all stand up and let us read the Word of God in Hebrew chapter 11 verse 32 to 40. Let's read. Kailangan ko pa bang magbigay ng maraming halimbawa? Kakapusin ako ng panahon kung isa-isahin ko pa ang mga ginawa ni Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at iba pang mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila, nilupig nila ang mga kaharian. Namahala sila ng may katarungan at tinanggap nila ang mga pinangako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya nila, hindi sila ginalaw ng mga leon. Hindi sila napaso na nagliliyab na apoy at nakaligtas sila sa kamatayan sa pamamagitan ng espada. At iba sa kanila'y mahihina, pero pinalakas sila ng Diyos at naging makapangyarihan sila sa digmaan at nilupig ang mga dayuhang hukbo. May mga babae naman na dahil sa pananampalataya nila sa Diyos ay muling nabuhay ang kanilang mga anak na namatay. Ang iba naman, sumasampalataya sa Diyos, ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Tinanggihan nila ang alok na kalayaan kapalit ng paglilingkod nila sa kanilang pananampalataya dahil nalalaman nilang darating ang araw na bubuhayin sila ng Diyos at matatanggap nila ang mas mabuting gantimpala. Ang iba naman ay dumanas ng mga panlalait, panghagupit dahil sa pananampalataya nila at ang iba ay ikinadena at ibinilanggo. Pinagbabato hanggang sa mamatay. Ang iba naman ay nilagari hanggang mahati ang katawan nila. At mayroon ding pinatay sa espada. Ang ilan sa kanila ay nagdamit na lang ng balat ng tupa at kambing. Naranasan nilang maghikahos, usigin at apihin. Nagtago sila sa mga ilang, mga kapundukan, mga kuweba at mga lungga sa lupa. Hindi karapat-dapat ang mundong ito para sa kanila. Kinalulugdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila, ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang pinangako ng Diyos sa kanila. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na to. Dalangin po namin na patuloy mong palakasin yung aming pananampalataya na ito ay nakaangkor sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. Understanding, Lord, your plan that you are willing to do everything for us so that we receive this eternal life that is awaiting for those who believe in you. We pray also as we live here on earth, it exemplify, Lord, that we will be a salt and light to our generation. Bless those people who face sufferings because we know it is you who is in us in times of this. In Jesus' name we pray. Let's everybody say, Amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. So, yung Hebrews 11 showcase
the faith of Old Testament heroes. And kita po natin dun yung mga nagtagumpay, yung triumphal, at nakita din po natin dun yung mga trials. Grabe 'no, yung unang punto po na meron tayo, faith that produces greatness. Yung pananampalataya na nagbibigay ng kagalingan. And we talk about in verse 32, sabi dito, kailangan ko pa bang magbigay ng maraming halimbawa? Kasi pagka binasa mo yung verse 1 to verse 31, makikita po natin dun na lahat ng may pananampalataya o lahat ng miracle na ginawa ng Panginoong Diyos ay nakalathala na po doon. Even the verse 1 sabi dun, ang, faith, it's being sure of what we hope for and the things that we do not see. Ang pananampalataya po ay kasiguraduhan sa mga bagay na hindi mo nakikita at ang iyong pinaniniwalaan. Sige nga, tingnan mo nga yung katabi mo. May future ba yung katabi mo? Parang ganun. May pag-asa pa ba? Ang tanong, kung ito ay nakaangkla sa salita, sa will, layunin ng Panginoong Diyos, there's assurance for greatness. Ayaw po ng Panginoong Diyos na tayo ay basta-basta lamang. But He want us to be influential so that also we can affect those people who is in need. Some of you have a testimony kaya kayo nandito dahil nakita mo yung pagbabago sa buhay nung taong nag-reach out sa inyo. May nabago ba? Ang dami, di ba? Sabi nga nung after umattend ng retreat, pati yung aso hindi ka nakilala kasi totally, if anyone is in Christ, the new creation, the old has gone, the new has come. And some of us have struggled, but if we surrender to God, it's totally change us. And some of you are like this, hall of faith. Yung mga heroes of hall of faith, sila naman, hindi naman sila all throughout that they are ganun na katindi pa ng palataya. Pero as they mature, as they face suffering, they understand na wala po silang choice but kundi magtiwala sa Panginoong Diyos. It says here also, bakit niya sinabi, ang dami na testimony upon testimony na gano'n ang Diyos na pwedeng ma-overcome, pwedeng magtagumpay ang mga pinagdadaanan. Sabi po dito, kakapusin ako sa panahon kung iisa-isahin ko pa ang mga ginawa ni Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at ibang mga propeta. Verse 33, dahil sa pananampalataya nila, it says here, nilupig nila ang mga kaharian, na mahala sila na may katarungan at tinanggap nila ang mga ipinangako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya nila, hindi sila ginalaw ng mga leon. Makikita po natin dito that they conquered kingdom upon kingdom. Si Gideon na sinasabi niya mismo sa kanyang sarili, ako ang pinakamahina sa aking mga lahi. Pero when God spoke to him, hindi. Tumayo ka dyan, huwag kang magtago. Ito ang literal na bago kumain ng bigas, hindi nga lang nagkakahid, 'di ba yung yung manok, isang kahid, isang tuka. Siya nagdidiktik siya ng dun sa madilim na lugar kasi nga andun yung insecurities niya, andun yung takot niya, alam niya yung weakness na meron siya. But says here, it end up conquering. Hindi lang po conquering the kingdom. Because of his faith, truly, the ordinary become extraordinary. Sino dito may katabi ka, mukhang ordinary lang, pero susunod magiging extraordinary. Yung iba, extra rice. Yan, joke na yan ha.
Sorry, hindi ko mapigilan. Masyado akong seryoso, eh. Not only conquering, but enforcing justice. Samuel and others work righteousness, upholding God's standard. Nung sila na yung namuno, may righteousness na nangyari. Na kung ano yung layunin, standard ay ang salita ng Panginoong Diyos. Look at this. Kung ito'y mangyayari sa bansa natin today, nakakatuwa yung ano, puwede ba natin palakpakan yung prayer team natin? Sige, para I really appreciate the prayer warrior even as they prayed on kanina. Yung anong nangyayari sa mundo, sa atin dito, truly that church meron po tayong way how to na para mag-commit po tayo sa nangyayari sa mundo po nating ito. They pray for the country, they pray for the campus. And totoo ba na kung ano yung kaharian ng Diyos, 'di ba laging pinapanalangin, "Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo dito sa lupa kagaya ng sa langit." It is possible pa ba that darating yung time, there's a righteousness that will happen here on earth na wala ng mga korap, yung na-corrupt palang gano'n. Wala ng mga buaya. But through the faith of this man, it happened that the standard of the word of God brings that truly their faith produces greatness. God's power transformed the ordinary into extraordinary. And when we look the life of Gideon, Barak, alam niyo ba si Barak? Kung titingnan niyo yung pagka binasa niyo dun, nagkaroon lang naman siya ng lakas ng loob nung sinamaan siya nung babae. Pero totoo parang hindi rin naman siya yung initiator how to do it. But because of the faith that they have, it brings to greatness. Gideon, a humble farmer, become a mighty warrior in Judges 6-8. David, a young shepherd, defeating the giant Goliath. Peter and John, uneducated fishermen, boldly proclaiming the gospel. Sino dito may mga gahiganteng problema po tayo ngayon? But you are like David that you can kill your giant. The question is, do you believe that God is in you? Do you have a faith to believe that it will happen? Through the faith, believing in God, it brings greatness. If we are a son and daughter of God, there's assurance of greatness that will happen to us. Ako just only proclaiming nung nagwo-work pa po ako sa labas. Just claiming the word of God. Lord, He said that I am the head and not the tail. Ako mamumuno, hindi ako ang bundot. And truly, ma-amaze ka. Even I'm not a licensed PT, ako po ay naging head ng PT department. Tapos ang hawak ko po ay mga licensed physical therapist. Parang sa mundo po natin, never po mangyayari yon. Pero it is God orchestrate, it happened. I don't know in your situation, but if you ask God, God, I believe that you will make na manghihimasok ka. You will intervene in my situation that even these impossibilities, in men it is impossible, but in you, nothing is impossible. Sa Panginoon po, everything is possible. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoong Diyos?
Why God bless us? Because He want us to be a blessing. Kung nasaan ka po ngayon, kung anong katungkulan mo ngayon, ang Diyos po yung tumawag sa'yo diyan. At kung bakit nandiyan ka po, may layunin po siya sa buhay mo. God not call us to be a Christian just only mag-enjoy o manamasa sa binibigay niya po sa atin. But in everything na meron po tayo, it's also belong to Him. That's why you are extraordinary. Because God's want you to be a blessing. God's power can take ordinary people and make them extraordinary to vessel for His glory through faith. Verse 34, hindi sila napaso ng nagliliyab na apoy at nakaligtas sila sa kamatayan sa pamamagitan ng espada. Ang iba sa kanila ay mahina pero pinalakas sila ng Diyos. Naging makapangyarihan sila sa digmaan at nilupig nila ang dayuhang hukbo. May mga babae naman na dahil sa pananampalataya nila sa Diyos ay muling nabuhay ang kanilang mga anak at namatay. So makikita natin dito in God, in our faith, there's victories, not only victories, but also a promise. God saved them from lions, fire, and sword. Sabi po dito, yung namatay na dahil sa kanilang pananampalataya ay nabuhay. So, tanong ngayon, paano naman kung hindi umaayon sa panahon yung ating mga panalangin? Sino dito nagdasal ka, unang dasal mo pa lang, nangyari na agad? Meron ano? O yung tinatawag natin, moving mountain faith. O yung iba naman, nanalangin ka ngayon, tapos utay-utay, nangyayari. O yung tinatawag natin, mind, mountain climbing faith. Di ba yung umaakyat ka? Parang dati na naniniwala po ako, gagawa po ako. Utay-utay po, nangyayari na po siya. Hindi, joke po yun. Masyado kayo seryoso ha. Ano yun, honestly, nag-pray ka ng protection, dumagsa naman ng bagyo. And it's also happened to the disciple. Nagdadasal naman sila pero kasama pa nga nila si Kristo. Pero ang bagyo ay dumating mismo doon sa kanilang lugar. Or maaari nag-pray ka ng blessing, pero ang blessing mo talagang gapatak lang ng ulan. Nag-pray ka ng miracle, pero wala pa ring nangyayari. Ang tanong, ito ba ay pananampalataya pa rin? O maaaring sabihin natin, kasi wala kang pananampalataya, manampalataya ka. Kasi from verse 32 to 35, biglang nagkameron ng shifting. Kung faith produces greatness, ito naman, faith produces sufferings. Look at this. May mga babae naman, ang iba namang sumasampalataya, verse 35, ang iba namang sumasampalataya sa Diyos ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Tinanggihan nila ang alok na kalayaan kapalit ng pagtalikod nila sa kanilang pananampalataya dahil nalaman nilang darating ang araw na bubuhay sila ng Diyos at matanggap nila ang mas mabuting gantimpala. Sila po na-e-enjoy nila yung hardship na kanila pong pinagdadaanan. Nasabi doon, pinapalaya na, okay na, lumaya ka na. Pero sabi niya, hindi, still mananampalataya ako sa Diyos na meron ako. And to the point, namatay siya sa paghagis ng bato. Sa paghati sa pamamagitan ng lagari.
Look at this, parang binabasa pa lang natin yung torture nandun. Kung ako yun, may anak pa ako, naku, honestly, sino dito meron ka ng gano'n kaagad na pananampalataya, na whatever it takes, I am willing to sacrifice my life because I know and I really love this God na meron ako. Honestly, bago ko ibato sa inyo, tinanong ko rin sarili ko, eh. Buhay o pananampalataya? Everyday, ayusin mo. I questioning my faith, honestly. Tinatanong ko yung sarili ko, puwede naman mag-compromise, eh. But look at these people, they are willing to die because they know yung relasyon na meron sila sa Panginoong Diyos. They are fully convinced that if they die, ang buhay dito sa mundong ibabaw ay sandali lamang, pero may eternal life na nag-iintay sa kanila, which is ito po yung better life na sinasabi. And all of us, we have also this better life. That's why even now you are facing suffering. Sino po dito nagfe-face ka ng sufferings, dapat magsaya ka, matuwa ka dahil ito po ay natural. If you are a Christian, it is natural to face sufferings. It is natural to face pain. Natural lang po na dumaan sa pagsubok ng buhay. Natural lang po dumaan sa paghihirap. Natural lang pong dumaan sa pagtitiis. And some of you now, alam ko nagtitiis na lang kayo. Pastor, kailan ka ba matatapos? Reflect to ourselves. Tingnan natin buhay natin. Hanggang kailan? Hanggang kailan ako magtitiis sa ugali ng taong ito? Yung asawa ko pala nagsabi nun. Honestly, di ba? Maging tatay, maging magulang. Sino dito mga magulang? Taas nga po ang kamay. Madali ba magpalaki ng mga anak? O sino naman po dito mga anak? Madali ba magpalaki ng mga magulang? Even us here in church, ganun ba kadali na to have a relationship? Ganun ba kadali? Every Sunday after Sunday lalakad ka diyan ng third floor para maka-attend dito? We are praying, "Lord, bigay mo na yung simbahan." We always ask, "Lord, kailan?" Pero kung hindi pa ba ibinibigay sa atin, it tell us that it is not faith. Last COVID, maraming namatay. Sabi nung iba, hyper faith, sabi nila, "Bakit kayo nagfe-face mask? Hindi ba kayo nahihiya sa Panginoong Diyos?" Sabing gano'n sa akin. "Sa church niyo nagfe-face mask kayo, sa amin hindi." Aba, malupit 'to, Ay businessman, nag-aano ng mga baboy. Ay yung baboy mo ba tinuturukan mo ng mga antay ganyan-ganyan? "Nakakahiya naman kay Lord." Sabi kong gano'n. "Ba't tinuturukan mo ng mga ivermectin, mga ganyan, mga dapat ipagdasal mo na lang kay Lord para yun ay ano." "Hindi, nakipagtalo pa rin." "Nakakahiya naman kay Lord." Ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, "Yung mga nagkaka-COVID, walang pananampalataya yung mga yun." Gano'n ba? Papaano si Pastor Ed? Sabi niya, "Ay, iba si Pastor Ed." Kasi, the person is close to me and close din kay Pastor Ed. Tapos sabi niya, "Hindi." Nabago na nung may relationship na. Pero ano yung point ko, dahil ba mahina yung pananampalataya mo, ganyan na yung pinagdadaanan mo. But God is sovereign, He knows everything, He is in control, at siya lang po yung nakakaalam bakit natin pinagdadaanan ang mga bagay na ito.
Pero one thing I am sure, it is for the better of us. Last week nagtanong po ako, "Sino dito dumadaan sa sufferings?" Pero yung sufferings mong yun yung mas nagpalapit sa relasyon mo sa Panginoong Diyos. And many of us, we are here because of that sufferings, tama ba? Ako dati ini-invite na ako ng mga kapatid ko. Inabot ng 5 taon. Parang si Basha lang at si Popoy nun, 5 taon Basha. I attend sa Manila, kasi pinalayas ako ng tatay ko, so tumira ako dun sa dorm nung kapatid ko. Attend kaming U-Belt, na-enjoy ko naman. Pero pagbalik ko dito ang hirap mag-ano, eh. Pero hanggang dumating sa point nung ika-5 taon, nawala lahat nung pinagmamayabang ko. Nung wala na ako, end up ako, "Lord, tanggapin na kita. I need you." Some of us, bakit tayo nandito ngayon? Because of that sufferings. Puwede bang palakpakan natin ng Diyos sa sufferings na meron tayo? 'Di ba may tanong din, ano ba yung mas yung bine-bless ka o yung dumadating sa punto na 'di ba mas kapit tayo sa Diyos pagka may mga problema tayong dumadaan? But itong faith pong ito, faith produces sufferings. It talks about the value of faith. Hindi na lang greatness, ba't ka pumupunta dito, hindi na lang mga provision kaya ka pumupunta dito, ba't pumupunta ka dito because you know already who He is. Yung maturity na meron tayo, God called us, our church, God called us to honor God and make disciple. We are not only honoring God, not only in ourselves, but also we do it for the people who is na gusto po ng Panginoong Diyos i-advance yung kingdom na meron po siya. They are refusing release for eternal life. Nire-refuse nila po na lumaya sila at iniintay na lang nila na mamatay sila dahil alam nila na may mas better life na naghihintay sa kanila sa langit. Verse 36, ang iba naman ay dumaranas sa mga panlalait at panghahagupit dahil sa pananampalataya nila. At ang iba ay ikinadena at ibinilanggo. They endured the persecution. Verse 37, pinagbabato ang iba hanggang sa mamatay. Ang iba naman ay nilagari hanggang mahati ang katawan nila at mayroon ding pinatay sa espada. Ang ilan sa kanila ay nagdamit na lang ng balat ng tupa, naranasan nilang maghikaos, usigin at apihin. Verse 38, nagtago sila sa mga kabundukan, mga kuweba, mga lungga sa lupa. Hindi karapat-dapat ang mundong ito para sa kanila. Sabi dito, hindi karapat-dapat ang mundong ito para sa mga mananampalataya. What we are facing today, or why we have sufferings, kasi dalawa yung sufferings. Yung isang sufferings mo, consequences dahil sa mali mong ginawa. But these sufferings is consequences of their faith in God. That they are willing, for to me to live is in Christ and to die is gain. Ang possession na meron sila or better life na meron po sila ay yung buhay po na walang hanggan. With eternal perspective, they choose to endure hardship knowing temporary suffering led to eternal glory. Na ito pong temporary suffering, it will lead them to eternal glory. Last week din parang nabanggit ko po yon. Careful tayo, ingat po tayo. Kung tayo po ay patuloy na lumalayo sa Panginoong Diyos. Because this simple sin will bring us na lumayo po sa Diyos. And some
they are deny their faith in Christ. Hindi lang po sa mga mananampalataya, but also some pastor. Makikita mo noon, ang ganda nung kanyang theology, but nang huli, tinulugan na niya yung theology na meron siya. Theologian. Corny talaga. Sige, tapusin na natin 'to. God is sovereign and He is the one who knows and in control. So ang tanong, pastor, ang pananampalataya pala, sabi mo kanina greatness, tapos ngayon sufferings. Ano gagawin namin, hindi na lang kami mananampalataya? O papaano ba kami mag-pray? This is how we pray. Daniel chapter 3 verse 13 to 16. Ito po istorya nung 3 pong mananampalataya ng Panginoong Diyos, 3 bata na mananampalataya ng Diyos. And because yung faith nila kay God, andun po yung point na pwede silang i-deny nila si God. Pero they choose na itapon po sila dun sa naglalagablab na apoy at mamatay sila dahil ito po yung kanilang pananampalataya. Daniel 3:13, nang marinig iyon ng hari, nagalit siya ng husto. Kaya pinatawag niya sina Shadrach, Meshach, and Abednego. Nang dumating sila, tinanong sila ng hari, totoo bang hindi nyo ginagalang ang aking mga Diyos at hindi kayo sumasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ko? Ngayon, inuutusan ko kayong sumamba sa rebulto kapag narinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Dahil kung hindi, ipapatapon ko kayo sa naglalagablab na hurno. Tingnan natin kung may Diyos na makakapagligtas sa inyo. Sumagot silang tatlo, mahal na hari, wala po kaming masasabi tungkol dyan. Verse 17, if this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand, O King. Sumagot po sila dito, sabi nila, di gawin mo kung anong gusto mo. Masunog na kami kung masusunog. Pero hindi namin i-deny yung Diyos na meron kami. Ang tapang kung ikaw yung hari. Pero sabi niya rin dito, but if not, be it known to you, O King, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Pero sabi niya, i-deliver kami ng aming Diyos, pero kung hindi man, masunog na lamang kami. Look at this. They trust the will of God. Some of us, why we face suffering? Because it is the will of God into us. He has a great purpose. Maari sa ngayon, hindi pa natin alam bakit tayo dumadaan dito. Pero kung ito'y para sa Diyos, may nais po siya na mangyari sa atin. So the way we pray, Lord, this is our prayer. But it is your will. Let your will be done. As we are here in earth, sino ba yung ginagaya natin? Sino ba yung gusto natin to be like? Ayan, nabagyo na daw. Pastor, bilisan mo na, nabagyo na. Sino ba yung gusto natin tularan? Ang ating pong Panginoong Hesukristo. We want to be like Christ. That even in His own flesh, bilang tao, sabi niya doon, Panginoon, bakit mo ko tinalikuran? Knowing na siya mismo, hindi niya kakayanin yung pagdadaanan niya. Pero sabi niya doon, because it is your will, it is your plan. Your plan to save those people. Your plan, yung mga makasalanan, kahit makasalanan pa lang sila,
mahal na mahal mo na sila. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." If it's your plan, let your will be done. Tapangin mo yung katabi mo, kaya mo yan. As we end, it it talks about faith produces greatness. Faith produces sufferings. Last, bakit na-endure po nila yon? Because there is better life that awaits for those who has faith in Him. In chapter 10, it talks about the righteous shall live by faith. All of us, tinatawag po tayo ng Panginoon na mamuhay po tayo ng may pananampalataya. Hindi po tayo tinawag na mamuhay ng ayon sa ating physical eyes. Kasi kung yung physical eyes po natin, maaari yung mga persecution kagad, ay wala na. Nakita mo lang, nilalagari pa. Ay, ako na. But look at them. Bakit sila ganon katapang that they are willing to die? Because the way they think heavenly. Yung perspective nila ay yung makalangit. Sabi po dito, kinalugdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Either faith in greatness or either faith in sufferings, natutuwa ang Diyos sa kanila pong ginawa. It is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. So hope, even you face suffering, andun pa rin po yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Nandyan siya sa ating pong pinagdadaanan. That He will never leave us nor forsake us. Verse 40, ito ay dahil may mas mabuting plano ang Diyos sa atin, dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad niya ang pinangako sa kanila. Kung makikita po natin dito yung heroes of faith, some of them they not receive the promise of God here on earth. But they continue to trust in God's timing, in God's plan, knowing He often provides something greater that we can imagine. Even now, parang sinasaad po dito, darating yung time, even yung mga prayers na meron po tayo, o yung mga nais natin sa buhay natin. Name it, ano yung mga prayer na meron tayo? Some of you want to be great. Gusto mong maging mayaman. Sino dito gusto mong maging mayaman? Pakita sa kamay. Ako lang. Yo. Sino dito gusto magka-jowa? Taas ang kamay. Bahala ka. Pakita ni God yan. Parang wala lang taas. Lordship, parang hindi ko tumaas ah. Name it, sino dito gusto gumaling? Sino dito gusto maayos yung relationship? Sino dito gusto mo maging ganun ka katinding mananampalataya o ganun ka katinding mag-preach ng word? Pero the Bible says, darating yung time, maaring hindi po natin makuha yung mga pangakong niyang dito sa mundong ibabaw. Bakit tayo magpupursige? Ba't patuloy tayo magpupursige kay God? Kasi there is more greater than the things here on earth na nag-iintay po sa atin. And that is the better life. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoong Diyos? Sige, can we all stand up? Ang better life po na meron tayo ay yung tinatawag po natin na eternity with Christ. Yung faith po natin, maybe it's temporal benefits. Pero hope today, it is eternal. And those eternal na pong gagawin natin sa langit, we are going to worship Him. Having talked
nakikipag-usap po tayo sa kanya. Common you hear minsan nagko-quiet time ka lang, lumipas na pala yung maghapon parang 5 hours na pala na ginagawa mo yan. Or some of us, nagwo-worship ka lamang, na-miss mo ba yung mga time na yon? Kung hindi mo nami-miss yun, kung medyo lumalayo ka sa kanya, miss na miss ako ka na po ng Panginoong Diyos. Kung may mga grudges pa, merong mga seat na meron tayo sa ating katawan, it it keeps us paglayo. Honestly, the salvation cannot get sa atin po, pero it will start also na mapalayo po tayo sa atin. God is calling us, to all of us today, na maranasan po natin yung naghihintay na better life po sa langit. Sabi po ni David, "Better is one day on the courts than 1,000 elsewheres." Honestly po, lahat po dito sa mundong ibabaw, yes, gusto po natin. Ipokrito po ako kung hindi ko sasabihin yon. But all of that is nothing in the presence of our God. That's why Jesus Christ died on the cross, so that our relationship will be ignite again, na magkameron po tayo ng magandang relasyon sa Diyos, na yung galit niya sa kasalanan ay mabayaran, and now we are here. We have this time and moment talaga na pwede na tayo mag-worship sa Kanya. Pwede po bang gawin natin ngayon? Let's worship Him with the Spirit and truth. Huwag mo pong intindihin yung katabi mo. Ang intindihin mo, ang gusto ng Panginoon ay worship natin siya. Let's worship Him.